Mga kababayan nating seniors, kung kayo ay 60 o 65 pataas at naghihintay ng inyong pensyon ngayong Abril 2026, pakinggan ninyo ito ng mabuti dahil ang video na ito ay maaaring makapagdagdag ng libu-libong piso sa inyong bulsa o makapigil sa pagkaantala ng inyong pinaghirapang benepisyo. Maraming pensyonado ang hindi alam na may mga bagong schedule, bagong halaga at bagong patakaran na epektibo na ngayong Abril. At ang mas masakit, marami sa inyo ang maaaring mawalan ng bayad nang hindi dahil sa kasalanan ninyo, kundi dahil lang sa isang maliit na detalye na hindi na-update sa sistema. Isang lumang bank account number, isang hindi pa nagagawang APIR revalidation, isang life certificate na nakalimutang isumite. Ang mga simpleng bagay na ito ang nagdudulot ng napakalaking problema para sa ating mga lolo at lola na umaasa sa buwanang pensyon para sa gamot, pagkain at pang-araw-araw na gastos. Kaya nga ngayon, iupo tayo ng magkasama at pag-usapan natin ng malinaw at mahabagin ang lahat ng kailangan ninyong malaman tungkol sa April 2026 SSS, GSIS at DSWD payments, ang mga petsa, ang mga halaga at ang mga hakbang na kailangan ninyong gawin ngayon. Huwag kayong aalis. Ito ang isa sa pinakamahalagang update na maririnig ninyo ngayong taon. Bago pa man natin pag-usapan ang mga petsa, kailangan ninyong maunawaan kung bakit ang Abril 2026 ay hindi katulad ng ibang buwan. Bilang bahagi ng multi-year reform program ng pamahalaan, patuloy na isinasagawa ang mga pagbabago sa SSS at GSIS pension system na naglalayong palakasin ang seguridad sa pananalapi ng mga retirado, survivors at indigent na senior citizens. Ang mga pagbabagong ito ay hindi lang basta numero, ito ay tunay na pera na dumarating sa inyong bank account o sa inyong kamay tuwing bayad na araw. At ang Abril ay kritikal na buwan dahil ito ang isa sa mga unang buwan kung saan mararamdaman ng maraming pensyonado ang epekto ng mga bagong patakaran sa aktwal na halaga ng kanilang pensyon. Para sa ating mga SSS pensyonado, ang pensyon ay karaniwang nire-release sa batches depende sa account number ng miyembro para mas maayos ang proseso ng pagpapamahagi. Ibig sabihin nito, hindi lahat ay sabay na tumatanggap ng kanilang pera sa iisang araw. Kung ang inyong account number ay nagtatapos sa ibang numero kaysa sa inyong kapitbahay, posibleng magkaiba kayo ng petsa ng resibo. Kaya naman ang payo ko sa inyo ay huwag magpanik kung hindi pa dumating ang pera sa simula ng buwan, suriin muna ang inyong account batching schedule. Para naman sa GSIS pensyonado, ang pera ay karaniwang dumarating sa isang nakatakdang araw bawat buwan, kaya mas madaling mag-budget kung alam mo na kung kailan darating. Ngayon, pag-usapan natin ang pinaka-interesanting bahagi, ang pera. Magkano ba talaga ang matatanggap ninyo ngayong Abril 2026? Para sa mga SSS pensyonado, ang inyong buwanang pensyon ay nakasalalay sa inyong average monthly salary credit at sa bilang ng inyong kontribusyon sa loob ng inyong karera. Ang isang SSS miyembro ay karaniwang kailangan ng hindi bababa sa 120 buwanang kontribusyon bago ma-qualify ang regular na retirement pension. Kung mayroon kayong higit sa 120 na kontribusyon, mas mataas ang inyong pensyon. Ngunit ang magandang balita ay ito. Maraming senior ang makakatanggap ng dagdag na 1,000 sa kanilang buwanang SSS pension ngayong 2026. At hindi na kailangan pang mag-apply dahil automatiko itong idadagdag sa regular na pensyon. Kaya kung nakatanggap kayo ng 5,500 noong nakaraang buwan, posibleng 6,500 na ang inyong matatanggap simula ngayon. Sa ilalim ng Multi-Year Pension Reform Program, ang Pebrero hanggang Abril 2026 ay ang panahon kung saan ang 10% na pagtaas para sa retirement at disability pension at 5% para sa survivors ay nagiging ganap na nakikita sa buwanang bank credits. Ito ay bahagi ng 3 taong plano upang pataasin ang kabuuang benepisyo ng hanggang 33% bago mag-2027. Isalintuwiran natin ito ng may halimbawa. Kung ang inyong pensyon noon ay 8,000 bawat buwan, ang 10% na pagtaas ay nagdadagdag ng 800. Kaya ngayon, 8,800 na ang inyong buwanang kita.
Hindi malaki, marahil, sa unang tingin. Pero sa loob ng isang taon, iyon ay 9,600 na dagdag na pera sa inyong bulsa. Sapat na para sa isang buwan ng gamot o para sa espesyal na okasyon ng pamilya. Para sa ating mga miyembro ng GSIS, ang mga dating guro, nurse, pulis, sundalo at ibang government employees, isinagawa ng GSIS ang pagtatanggal ng limitasyon sa survivorship pension. Dati, kung ang isang nakaligtas na asawa ay nagtatrabaho rin sa gobyerno o kumikita ng tiyak na halaga, ang kanilang benepisyo ay may takip. Ngayon, ang mga balo at byudo ay maaaring makatanggap ng buong 50% survivorship pension nang walang mga mapanghigpit na income ceiling. Ito ay napakahalagang pagbabago para sa ating mga senior na nawalan ng asawa. Dahil nangangahulugan ito na hindi na kailangan pang mapigilan ang inyong benepisyo dahil lang sa inyong pinansyal na sitwasyon. Hindi lahat ng ating mga senior ay maswerteng may SSS o GSIS. At para sa kanila, mayroon tayong DSWD Social Pension Program, ang indigent na senior citizens na may edad 60 pataas, ang mga mahina, may sakit, at walang regular na kita o pensyon mula sa ibang ahensya ng gobyerno, ay patuloy na tumatanggap ng 1,000 bawat buwan sa ilalim ng Social Pension Program ng DSWD. Ngunit narito ang mahalagang detalye na kailangan ninyong malaman tungkol sa pamamahagi. Ang mga bayad ay ibinibigay sa quarterly na paraan, kaya sa bawat pagpapamahagi ay tumatanggap ang mga benepisyaryo ng 3,000 para sa 3 buwang akumulasyon. Ang ibig sabihin nito ay hindi buwanan ang pagpupunta sa DSWD, kundi tuwing 3 buwan. Kaya kung naghihintay kayo ng bayad ngayong Abril, mahalaga na malaman ninyo kung kailan eksaktong nakatakda ang inyong quarterly release sa inyong lugar. Ang bawat probinsya at lungsod ay maaaring may kaunting pagkakaiba sa eksaktong petsa ng distribusyon, kaya makipag-ugnayan sa inyong lokal na DSWD office o barangay hall para ma-confirm. Noong katapusan ng 2025, higit sa 4 na milyong senior citizens ang nakatanggap ng social pension payouts. Gayonpaman, higit sa 1 milyong indigent senior citizens pa ang nasa waitlist dahil sa kakulangan ng pondo. Kung nasa listahan kayo na, huwag mag-alala, patuloy kayong susuportahan. Ngunit kung hindi pa kayo nakaka-enroll, pumunta na sa inyong barangay o sa pinakamalapit na DSWD Field Office at magtanong kung paano maidadagdag ang inyong pangalan sa programa. Ngayon, kailangan nating pag-usapan ang bahagi na karamihan ay hindi gustong marinig, ngunit napakahalagang malaman ang mga dahilan kung bakit maaaring maantala o maputol ang inyong pensyon. Dahil kahit nakarapat-dapat kayo, may ilang bagay na maaaring pigilan ang pera mula sa pagdating sa inyong kamay. Una, para sa ating mga GSIS pensyonado, ang pagsagot ng Annual Pensioners Information Revalidation o APIR ay isang obligasyon. Kung palalabasin ninyo ang deadline, ang inyong buwanang pensyon ay maaaring maantala o matigil hanggang sa makumpleto ninyo ito. Ang APIR ay ang paraan ng GSEs para ma-verify na buhay at maayos pa ang mga benepisyaryo. Kaya kung hindi pa kayo nakakapag-appear ngayong taon, gawin ninyo ito ngayon, bago pa lumipas ang Abril. Pumunta sa pinakamalapit na GSIS Service Center or i-download ang GSIS Touch app kung mayroon kayong smartphone. Pangalawa, para sa SSS pensyonado, ang SSS ay maaaring humiling ng life certificates o updated na bank details para patuloy na maibayad ang inyong pension nang walang abala, lalo na kung nakatira kayo sa ibang bansa o may lumang impormasyon ang inyong account. Kung matagal na kayong hindi nag-update ng inyong contact number, address o bank account sa SSS, maaaring ito ang dahilan kung bakit hindi pa dumarating ang inyong pera. Huwag hintayin na mawala ang isang bayad bago kayo kumilos. Gawin na ito ngayon habang maaga. Pangatlo, kung may mga pampublikong holiday o bank holiday, ang inyong pension ay maaaring makredit ng 1 o 2 araw ng mas maaga o mas huli kaysa sa inaasahan. Halimbawa, kung may natatanging holiday ngayong Abril,
At alam nating maraming holiday tayo sa buwan na ito bilang isang bansa. Huwag kayong mag-alala agad kung hindi pa dumating ang pera sa eksaktong petsa. Bigyan ng karagdagang 2 o 3 araw ng processing time bago tumawag sa hotline o pumunta sa opisina. Ito ang bahagi ng video na gusto ko talagang bigyang diin. Ang mga benepisyo na hindi karaniwang ino-announce ng malakas, ngunit karapat-dapat kayong matanggap. Ang mga senior na umabot sa edad na OT, 85, 90 at 95 ay kasalukuyang karapat-dapat para sa isang one-time cash incentive na karaniwang 10,000 para tulungan sa healthcare costs bilang bahagi ng bagong probisyon para sa milestone na edad. Kapag umabot ang inyong mahal sa buhay o kayo mismo sa isa sa mga espesyal na edad na ito, tiyaking i-claim ang benepisyong ito. Maraming pamilya ang hindi alam na mayroon silang karapatang makuha ito kaya natutulog ang pera sa sistema ng hindi na-claim. Dagdag pa rito, hindi na sususpindihin ng GSIS ang benepisyo ng isang surviving spouse dahil lang nakatira siya kasama ang isang bagong kasosyo. Maaari lang matigil ang pensyon kung opisyal na muling ikakasal ang benepisyaryo. Ito ay isang malaking kaginhawaan para sa maraming balo at byudo na dati ay natatakot na mawalan ng benepisyo dahil sa kanilang personal na sitwasyon. Para naman sa mga seniors na may pamilya sa iba't ibang lungsod, ang ilang lokal na pamahalaan ay nagbibigay ng karagdagang allowance. Halimbawa, ang City of Pasig ay nagbibigay ng karagdagang suporta mula sa city funds para sa mga senior na hindi saklaw ng national program. Suriin kung ang inyong lungsod o munisipalidad ay may katulad na programa. Maaring meron kayong hindi pa na-claim na lokal na benepisyo. Bilang inyong pinagkakatiwalaang kaibigan sa usaping pera, nais ko ring ibahagi ang ilang praktikal na estratehiya para ma-maximize ang inyong retirement income ngayong Abril at sa mga susunod pang buwan. Una, kung kayo ay SSS pensyonado, ang inyong 2026 na pagtaas ay automatikong idinaragdag sa inyong buwanang disbursement. Maaari ninyong suriin ang inyong updated na halaga sa pamamagitan ng My SSS Card o mobile app. I-download na ang My SSS app sa inyong telepono o hilingin sa inyong anak o apo na tulungan kayong mag-set up ng online account. Sa ganitong paraan, malalaman ninyo agad kung dumarating na ang pera nang hindi na kailangang pumunta sa bangko o sa opisina. Pangalawa, itago ang lahat ng inyong SSS o GSIS documents sa isang ligtas ngunit madaling ma-access na lugar. Kasama na rito ang inyong pension ID, bank passbook o ATM card at anumang official na sulat mula sa SSS o GSIS. Sa tuwing may tanong kayo o may issue, mas mabilis na maayos ang problema kung handa na ang lahat ng inyong papel. Pangatlo, kung may katanungan kayo tungkol sa inyong pensyon, huwag umasa sa mga chismis o sa social media lang. Para sa mga katanungan at feedback, maaaring makipag-ugnayan sa SSS sa pamamagitan ng Hotline 1455, email, or ang opisyal na website na www.sss.gov.ph, pati na rin ang kanilang social media account sa ilalim ng MYSSSPH handle. Para sa DSWD Social Pension, makipag-ugnayan sa inyong barangay o sa pinakamalapit na DSWD Field Office para sa pinaka-accurate na impormasyon tungkol sa inyong partikular na sitwasyon. Bago tayo magpaalam, nais kong ibahagi ang ilang magandang balita na puno ng pag-asa para sa ating mga senior. Ang taong 2026 ay nagdadala ng Tranche 2 ng 3 bahagi na Pension Reform Program para sa isa pang round ng pension increase para sa lahat ng pensyonado na inaasahang mangyari sa Setyembre 2026. Kaya ang inyong pensyon ngayong Abril ay hindi pa ang pinakamalaki. Mayroon pang pagtaas na darating sa bandang katapusan ng taon. Ito ay magandang dahilan para manatiling updated at patuloy na subaybayan ang mga anunsyo ng SSS. Para sa 2026, naghahanap ang SSS ng pagbubukas ng mga foreign representative offices sa Madrid, San Francisco at Macau, kasabay ng pagtatayo ng 10 bagong branches sa Pilipinas. Para sa ating mga kababayan na nakatira sa ibang bansa at nagpapensyon, ito ay napakagandang balita dahil mas malapit na ang serbisyo sa inyong lokasyon.
At para sa mga senior na walang SSS o GSIS, huwag kayong mawala ng pag-asa. May panukalang batas na aprobado ng isang House panel na naglalayong magbigay ng buwanang pensyon nang hindi bababa sa $1,000 sa lahat ng senior citizens, hindi lang ang mga indigent, kasama na ang mga SSS o GSIS pensyonado, bagaman maaari silang mag-opt-out. Kailangan pa nitong dumaan sa House Plenary at Senate bago maging batas, ngunit ito ay patunay na ang ating mga mambabatas ay nakikinig sa pangangailangan ng ating mga senior. Mga kababayan, ang pag-abot sa inyong retirement age ay hindi katapusan. Ito ay simula ng isang bagong kabanata ng inyong buhay na puno ng dignidad at kaginhawaan kung malalaman ninyo ang inyong mga karapatan at gagawin ang mga tamang hakbang. Ang inyong pensyon, SSS man iyon, GSIS o DSWD Social Pension ay hindi basta regalo ng gobyerno. Ito ay bunga ng inyong mga taon ng pagsusumikap, pagtatrabaho at pagbabayad ng kontribusyon. Karapat-dapat kayong matanggap ang bawat sentimo nito. Kaya ngayong Abril 2026, gawin ang 3 bagay. Una, i-check ang inyong pension account at suriin kung tama ang halaga. Pangalawa, i-update ang inyong bank details at contact information sa SSS o GSIS kung matagal na kayong hindi naka-update. Pangatlo, ibahagi ang video na ito sa inyong mga kaibigan at pamilya. Dahil maraming senior ang hindi alam ang mga bagong benepisyo na karapat-dapat nila. Ang isang maliit na pag-share ay maaaring malaking tulong sa isang lolo o lola na naghahanap ng sagot sa kanilang tanong. Salamat sa inyong panunood. Ingatan ninyo ang inyong sarili at huwag kalimutang isubscribe para sa mga susunod pang update tungkol sa inyong mga benepisyo. Hanggang sa muli, mahal ko kayong lahat.